kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas takalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga. Yun, good day sa inyo lahat at welcome sa ating YouTube channel. Ito mga master, panoorin natin tong video na to, no? Ito ay patungkol kay Kong Marcoleta dahil nagsalita na si Kong Marcoleta kung paano at kung bakit siya inalis sa 5 komite sa Kamara, no? Pero bago tayo magsimula mga master, syempre shoutout sa inyo lahat at panoorin na natin to. Inulan na ng notice of disallowance. Oo. Alam mo ba? Yung privilege speech ko na yon, hindi man lang ni-repair sa isang komite. Opo. Buong privilege speech. Dapat pala nag-manifest na lang kayo ng... Ito manifestation lang, tingnan mo ngayon. Kaya ko binabanggit, ano? Opo. Ayokong maisip ng ating mga nakikinig na meron akong pinagagalitan mga kasama ko. Hindi. Ito kinukwento ko lang para malinawan nila ang mga pangyayari sila sa likod ng mga bagay na ito. Yung privilege speech ko, inabot yun ng about 15 minutes. At maraming laman yun. 3 notices of disallowance. Hindi notice of disallowance. 3 yearly audit, annual audit. Sa buong taon ng po COA. yan. Tama. Diniscuss natin sa programa yan ko. 3 taon. Opo. Hindi man lang ni-repair. Napunta sa rules. Pero kung pag tinignan mo sa Rules Committee, walang referral. Halimbawa, pumunta lang sa Basic Committee, o kaya sa Good Government, o kaya Public Accounts. Bahala na sila kung gano'n. Hindi ni-repair. Andun lang. Samantalang ito, manifestation lang. Dahil ba, yung aking privilege speech ay walang pangalan si Vice President Sara Duterte? Eh, wala pa. Ganun talaga. Dahil lang daw sa walang pangalan doon si Vice President Sara Duterte, parang nagkanda leche-leche. Baka hindi nila nagustuhan. Senator Kong Marcoleta, baka hindi nila nagustuhan. Wala pa siya nun eh. Kasi yung year 2017, 2018, 2019, wala pa siya. Pero kumpleto. Ang pinag-uusapan. Ito manifestation. Kaya lang binanggit on the same subject matter kanya. Ang kanilang iniimbestiga, DepEd 2023, nandun ang pangalan ng ating Vice President. Ayun. Kayo na ang magano, kayo na ang humusga. Si BP Sara lang ang gustong imbestigahan. Gets naman namin kaagad yung point eh. Ganun talaga eh. Kay BP Sara lang talaga sila tinutuon yung kanilang pansin, di ba? Kaya siguro kung tinanggal ka, kasi walang pangalan si BP Sara sa mga ano mo. Oh my goodness. Yun lang pala yun. So, hindi ka nga kalyado. Dahil sa hindi ka kalyado, si Bak, saklap, you know? Ganito yung nangyayari sa gobyerno natin. Pag hindi ka kalyado at hindi ka nakikisama doon sa kanilang ginagawa, na akala mo naman maganda, tatanggalin ka, di ba? Teka lang ko, curious lang ako. Halimbawang... Tinitingnan ko nga kung member ako ng basic education, baka tinanggal na rin ako doon. Ganun ba? Para halimbawa, pag na-repair doon, wala na naman ako doon. Si Kong Roman Romulo ko ang chairman doon, di ba? Baka hindi na ba siguro? Hindi, palagay ko hindi naman. Sinasabi ko lang, kung nandun ako... Wala naman. Tanggal ka din. Baka natanggal din kayo doon. Naalala mo ba, sabi ko. Ako bilang isa, ayoko yung People's Initiative. Mas maganda pa ako yung Constituent Assembly. Yung pinag-uusapan nating matagal dito. Yung CONAS dapat.
O, tinanggal ako sa Constitution Amendments. Oho. Yun lang. Iniipon nila ngayon at pinagsabay-sabay bago kami mag-break. Kaya naipon. Isang araw bago ang recess nyo, talagang natapat na. Yun nga talaga yung kalungkutan dun eh. Di ba? Sa mga nangyayari talaga ngayon, no, kayo naman, sa tingin ko naman napapansin nyo naman yan. Sa mga nangyayari ngayon sa Kongreso, sa kahit anumang parte ng gobyerno, talagang hindi maganda eh. Alam nyo talaga yun ang merong nangyayaring sigalot dahil sa hindi pagkaka-alyansa. Hindi dahil sa hindi pagkakaintindihan, ha? Hindi dahil sa hindi pagkakaalyansa. Ibig sabihin, hindi ka kaalyasa, kagaya nito ni Kong Marcoleta. Hindi ka kaalyansa namin, eh di tanggalin ka namin. San bang mga komite yung hawak mo? O ito, o 5 yan, o tanggal ka dyan. So sad na nangyayari yan, no? So sad talaga. Paano pa yung check and balance nito? Ano yun? Kung sino lang yung gusto nyong gisahin at kung sino lang yung gusto nyong higpitan at imbestigahan, yun lang yung pag-uusapan nyo. Paano naman yung iba? 'Di ba? Ito nga nangyayari kay VP Sara. Okay lang sana kung ginagawa nila sa lahat 'yan eh. Ibig sabihin, lahat iniimbestigahan nila, lahat pinapadaan nila sa butas ng karayom bago makakuha ng budget. Kaso nga lang hindi ganoon eh. May mga iba na minamadali yung budget. Approve agad 'yan. Approve na 'yan. Ganon, 'di ba? Yung iba. Wala sanang reklamo. Wala sana tayong reklamo kung pare-parehas. Kaso hindi ganon. Pinipili nila yung hihigpitan nila at saka yung luluwagan nila. Di ba? Pagkakatanggal sa sa mga komite na yun, Kong. Oo. Ayun. Ay, hindi, naalala ko lang, curious lang ako, Kong. Halimbawa ba, na kapag ang pondo, ito, Kong, halimbawa naman, kapag ang pondo ba ng pangalawang Pangulo ay napagtibay ng Kamara de Representante, kung magkano hinihingi, regardless, kung magkano man po yun, ang ibig bang sabihin nun ay napapawalang sala na siya kung meron man siyang accountability doon sa nakalipas na taon ng kanyang panunungkulan? Naglatag lang siya. Nilatag niya lang, ito po yung proposal ko. So, hindi naman maapektuhan pala kung meron mo sa pananagutan. Kung halimbawa man. Yung accountability kasi na pinapaliwanag ko, ay patungkol na doon sa pagkagasta ng budget na inilatag niya. Kaya dapat, diba, ang pag-uusapan dapat dyan, yung budget. Ang nangyayari nga kasi, doon na sila nagtutuon kung saan nagasta yung pera. Na dapat, hindi yun. Pwede nyo namang imbestigahan yun eh. Nandiyan naman yung COA. Di ba? Pwede naman itali. Kaso nga lang, talagang, alam nyo yung ginagawa nila, para maipit lang. Hindi naman sa maipit. Ipitin. Pwede ba yun? O mas maganda yung maipit. O maipit lang itong si VP Sara. Di ba? Dapat doon sila mag-focus sa budget. Di ba? Hindi yung nakaraang budget kasi pwede na nilang habulin yun sa COA eh. Kasi yun pwede nang itali yun eh. Kung tutugma ba yung paggastos, saan napunta yung pera, di ba? Ganun. Kaso ang ginagawa nila, doon sila sa nakaraang budget. Na which is wrong. Kasi tumatagal, di ba? Yung pag-approve ng budget. Ang pinag-uusapan dito, budget briefing. Kung ano nilatag niya, igalang mo na lang because ito yung tradisyon. Tama. Kasi kung sablay lahat naman ang kanyang pagkasta, hahabulin ka rin ng COA dahil yun ang accountability. Oo, tama. Di ba? Iwan ko talaga bakit yan gusto nilang mangyari. Si VP Sara ang ipitin nila. Kasi yun eh. Tama. Kaya ako nalulungkot na may konting pagkainis. Mga abogado ito eh. Ba't di nila maintindihan? Yun na nga po. Baka kung... Baka kung may nag-uutos. Tanong lang naman. Baka kung kasi may nag-uutos. Panahon na lumipat na kayo ng bahay.
Ang ibig ko sabihin, mula sa lower house, baka mas maganda dun sa upper, mas mataas. At least konti lang ang personalidad siguro mukhang doon to. mas... Baka ibang pananaw nila. Baka makilala nila, tama ako. Yun na nga po. Ni-restore nila halimbawa. So, edi, wala tayong problema ron. At least, nakilala nila na tama pala yung sinasabi ko. So, binalik nila halimbawa. Pero mukhang malabo pa sa ano yan. Pero sa Senate, Pero sana, pagdating ng Senate, ibalik ng Congress. parang approve in principle, nagkaroon ng courtesy approval sa hinihinging pondo ng Office Pwede of the Vice namang mangyari. President. Kaya nga nagbabaycam sila, di ba? So, halimbawa, sabi niya, di nasa Senado na. Sabi halimbawa na Senado, hindi kami papayag dyan, gusto namin, ibalik namin. Kung ano yung kanyang proposal. 2 billion di ngayon, plus. Yun pala yung ibig sabihin ni Kong Marcoleta. Ibabalik kung magkano talaga yung proposal ni BP Sara. Okay. angal yung sabaw. Hindi kayo papayag. Di ba, paano nga niya? Pag hindi kayo pumayag, Hindi, balik sa Kongreso. Enacted tayo. Pag hindi natin napapirma yan, at pumitada yung January, at delikado tayo. Re-enacted budget tayo. Sige, papayag na tayo. Halimbawa, napapayag ang House. O, di panalo rin ng Vice President? Sakali. Sa tingin ko naman, iba naman ang stand ng Senado. No? Unang-una, di ba? Meron tayong tinatawag na separation of power. Di ba? Ayun na nga. Yun ang punto Pero natin. ang ating pinag-uusapan dito, pinropose niya lang. Gusto niya. Paano ka? Pinopropose ko 2025, nagtatanong ka 2023. Ano ba na? Oo nga. Hindi mo ba iisipin kung nasa wastong isip itong mga kasama ko? Parang wala, Kong Marcoleta, wala sa wastong pag-iisip, parang kontrolado. Kasi sa mga nakalipas na panahon ko, naging parang practice yata ito na balikan yung ilang taon na nakalipas para lang Depende kung sino. Depende kung sino. Hindi nga, kaya nga. Oo nga depende kung sino Pili, di ba? Pili. Bakit noong 2022, pinayagan nyo? 2023, pinayagan nyo dahil hindi pa tayo nagkakagulo. Yun na nga 2024, Tropa pa dahil magulo na, at saka mo ginagamit yung power of the force. Kaya sasabihin mo, ito'y pera ng bayan. Hindi pwedeng hindi siya dumating dito. Kinakailangan isa-isahin niya. Sapagkat tayo ay may karapatang, ito ang ating ultimong karapatan. Kailangan sagutin niya tayo. Nakakita ka bang pangatwiran na ganyan? Baka kasi nga may nagutos Kong. Yun ang problema, di ba? Yun lang naman yung hinala natin. Di ba natin sinasabing totoo yan? Pero baka may naguutos na dapat busisiin yung budget nung 2022 at 2023 dahil hindi natin kaalyado Ano ba tinatanong mo? In 2025 budget o 2023? Hindi mo tungkulin yun, yung COA nga umahabol Tama. Tsaka nga kung may nakita sila doon sa mga papeles na isinumiti doon sa COA nang galing sa OBP, doon sila magreklamo na may falsification of documents dito. Mali ito. Sablay itong binigay sa COA ng mga documents. Di ba dapat doon sila magtingin? Kaso nga lang si BP Sara ang gustong makausap What a joke talaga no? O di sana mag-resign na lang siya, pumunta na lang siya sa COA. Tama. Di ba? Kaya nga po kung tinanong ko yan, para bigyan na ng emphasis, kung halimbawa naman palang ma-approve ang budget na hinihingi, kung meron man siyang accountable man siya sa nakalipas na hindi siya makaiiwas doon. Tama. Makaiiwas. Tama. Hindi, walang makakatakas talaga accountability. Habulin pa rin siya. Hindi ba ang linaw? Ang problema kasi sa kanila, sabi niya, public office is a public trust. Tama po. Tama naman yun. Public officials and employees are accountable to the people at all times. Yes. O tama naman yun Nesablay ka kahit ano pang opisina ng presidente, opisina ng Chief Justice, opisina ng Vice President. Pag meron kayong kulang na mga requirements, hindi nyo na i-submit. Opo.
meron kayo notice of disallowance. Anong problema doon? Bakit sinasabi niya na mahalagang sagutin mo kami? Because we have the power of the force. Ano ba doon? Naku, ang mga comment. Alam mo, ang daming nanonood ngayon, ha? Kaya ka tinatanggal eh. Pinaglalaban mo yung tama eh. Kaya pala tinanggal si Kong Marcoleta. Okay, gets? Kasi pinaglalaban niya kung ano yung tama. Tama naman kasi yung punto ni Kong Marcoleta, no? Tamang-tama naman talaga yung punto niya. Yun, di ba? Pwede nyo naman habulin yun sa COA nga. Nandiyan naman yung COA. Anong silbi ng COA? Yung trabaho ng COA, gusto nyong trabahuin. Tapos kine-question nyo pa yung trabaho ng COA. Di ba? Ano ba talaga? Ano ba talaga kayo? Alam nyo lahat. Ginagaya nyo talaga si Idol, no? Idol nyo talaga yon. Putik yan. Isipin nyo yun, no? Ngayon hindi nyo trabaho, tatrabahuin nyo. Meron na nagtatrabaho para dyan. Di ba? Ang gulo, eh, no? Ang gulo. Magulo talaga pag hindi kaalyado. Pero pag kaalyado, wala namang problema. Okay, sige, auto-approve yan. What a joke talaga. Hindi pangkaraniwang dami ito, Jen. Oo. Ang lahat dito nagsasabing, Gong, ano pa bang ginagawa niyo dyan sa house? Yun, pa kayo yun. lumipat dun sa Senado? Tama. Pinakamabuti na, so ganito na lang. May naisip lang ako. Pwede bang itanong natin sa ating mga kababayan, payag ba kayong tumakbo sa pagkasenador si Kong Dante Marcoleta? Kala ko naman payag ba kayo? Ito, total na tanong na naman din yan. Kung tatakbo si Kong Marcoleta, no? Hindi ko naman siya ini-endorso. Pero kasi, sa nakikita nyo naman na mga nangunguna ngayon para manalo sa 2025 senatorial, isipin nyo Erwin Tulfo, Ben Tulfo, Manny Pacquiao, si Budots, pasok din si Budots, at kung sino-sino pa na talagang alam natin na subok na sila, na wala talaga silang pakinabang. Erwin Tulfo, anong nagawa niya? Yung sekretary siya. Palpak nga, di ba yung trabaho niya doon? Di ba? Tito Ben, anong magagawa noon? Yung utol niya nga na BS and everything, wala eh. Gumawa na lang ng batas, sablay pa. Di ba? Reklamo tuloy ngayon ang mga marino natin dahil sa Seafarer Acts na yan na anti-seafarer daw. Pro-ship owner daw ito at sa mga agency. Di ba? Tapos dito Ben, pumapangalawa, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, at meron pa mga iba na wala talaga, di ba? Tapos ngayon, i-compare nyo kay Kong Marcoleta. Ang layo. Kasi talaga itong si Kong, sa hasang-hasana sa Kongreso. Di ba? At talagang pumapalag. Hindi kagaya ng iba. Magambang lang, tahimik na sa Gedli. Etong si Kong, hindi. Tinan mo. Binabalatan yung mga tropa, ay di pala dating tropa. Di ba? Kaya ko compare naman talaga sa mga iilan ngayon na mananalo sa 2025. No, yung mga napupusuan daw dahil sa survey. Ang layo kay Kong Marcoleta. Sobrang layo. Yung umalis na si Kong Dante. Ba't ako aalis may renta pa ako hanggang 2025? Ang aking rental doon sa bahay hanggang June 30, 2025. Tama. Bakit naman ako aalis, di ba? Pagkatapos ng rental. At saka meron pa akong tungkulin eh. Totoo naman po. Ngayon, pagkatapos nun, yung pananagutan ko ay tapos na. Yan, Pwede na ako lumipat ng bahay. Yun. Usapan. Gets nyo naman yung point ni Kong Marcoleta, di ba? Magta 2025. Sa 2025, tapos na yung kontrata niya doon sa isa niyang bahay.
yung House of Representative. O, pwede na siya lumipat. Nasa inyo yan kung iboboto yung si Kong Marcoleta, no? Pero kung ikukumpara talaga natin ngayon sa mga tumatakbo, na mga mananalo daw sa 2025, ang layo naman kay Kong Marcoleta nun. Sobrang layo. Mas malaki naman talaga yung aasahan natin kay Kong Marcoleta kaysa sa mga yon. Ang gagawin lang nun na mga yon, dagdag clown lang sa Senado kung sakaling makapasok sila. Ay, di tanungin natin ang tao bayan siguro ko. Baka naman kasi tayo lang ang nagsasabi nito. Oo. Eh, baka Hindi, naman. baka mamaya, nagkukunwari ka lang, nakunwari ka mo, dami nagtatanong dyan. Hindi, ipaano natin. Pati bayan. Kasi totoo lang, maingay talaga ngayon si Kong Marcoleta para sa pagkasenador. Maingay na maraming talagang nagre-request sa kanya na tumakbo siya. Lalo na syempre yung mga ka-DDS natin, no? Diba? Although may pagka-biases naman talaga to si Kong Marcoleta, lalo na yung patungkol kay Kibuloy, no? Doon, against ako doon eh. Pero kasi, kung credibility lang, no? Kung ano yung magagawa, kung sakaling makapasok sa Senado, ito talagang si Kong Marcoleta, malaki talagang maitutulong niya. Kasi nga, experience, ang usapan, talino, galing, sa paggawa ng batas, pagdating sa batas, siyempre diba, mas lamang talaga si Kong Marcoleta. Ilang taon ng congressman yan. Ano natin? Ano ha? Kayo ho ba ang aming tatanungin, mga kababayan, sa palatuntunan sa ganang mamamayan? Ano ha? Kayo ho ba, sang-ayon ba kayo na tumakbo sa pagkasenador si Kong Dante Marcoleta sa nalalapit na eleksyon? Labas na mga basher. Sigurado dahil basher. Lalo na yung mga pro Marcos sigurado yan. Basher dyan, kailangan din namin kayo. Kasi baka mamaya isang buhos lang, no? Importante. May mga basher pa rin. Di ba, binayaran ako 1,000 basher. Mas maganda yan para... Kung umupa sa isa na pala kaya, umupa po ako ng mga 1,000 basher ngayon, ha? Baka isa dyan. Malaki-laki din po ang binayad ko sa kanila. Huwag ka naman real talk dyan, hindi. Trash talk dyan. Anyway, mga master, no, hanggang doon lang naman yung topic nila patungkol doon sa... Ayun na nga, kung medyo meron pa naman din mga sinabi dito si Kong, pero dito lang tayo nag-start, no? Pero yun talaga yung pinakapunto dito hindi talaga siya kalyado. Kaya siya tinanggal. Yun lang yun. Di ba? Yun lang yun. Yun lang talaga yung nakikita ko rin. Kung bakit siya tinanggal, dahil hindi siya kalyado. Ganun lang ka-easy yun. Di ba? Ganun lang ka-easy. At ito, tanong na din. Kayo ba, iboboto itong si Congressman Marcoleta kung sakaling tatakbo siya sa pagkasenador, no? Pero ako, sasabihin ko sa inyo, no, yung pagkakaiba talaga ng mga tumatakbo ngayon na nangunguna at baka manalo sa 2025 sa senatorial, ang layo kay Kong Marcoleta. Sobrang layo nila. Experience, galing sa batas, wala. Di ba? Auto-approve din yung mga yon pag merong sigurong budget. Kasi hindi marunong magbusisi. Di ba? Parang si, di ba? Hindi, di ba? Yung mga nakaupo ngayon, parang yun. Di ba? Hindi marunong magbusisi ng budget. Anyway, mga master, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat sa pagsama sa ating video. Ingat kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Paalam po. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Gamitin kita nga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas nakalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas karalan ang pangalan, laging naninindigan. Huwag mong gamitin kahirapan ng tao. Kami hindi tanga sa mga kalokohan mo. Ang iyong kapangyarihan ay para sa bayan. Mas karalan ang pangalan, laging naninindigan. Pili-pili igising sa himig ng katotohanan. Tititig at lalaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan. Huwag mong akalain kami mananahimik lang. Ang bawat salita mo aming haharapin ng may kapang. Mga inaapi ngayon na sa bawat post of vlog kami